Gabi ng November 25, 2007, isang kahindik-hindik na eksena ang natagpuan ng mga kaanak ng pamilya Mangalino sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Tanza, Cavite matapos nilang matanggap ang nakagigimbal na balita tungkol sa sinapit ng kanilang mga kaanak. Tadtad ng sugat mula sa palo ng piko at matulis na bagay ang mga biktima na nooy tigmak ng sarili nilang dugo habang nakahandusay sa kanilang higaan. 3 sa mga biktima ang agad na nasawi, habang ang 2 anak na babae ay kapwa kritikal at nag-aagaw buhay ng mga sandaling iyon. Ang mas matindi pa, ang itinuturong salarin ay mismong ama at haligi ng tahanan. Bakit nga ba niya ito nagawa? Ano ang nagudyok sa kanya para patayin ang kanyang buong pamilya? Ito ang kaso ng massacre sa pamilya Mangalino na gumulat sa buong bayan ng Tanza sa Cavite taong 2007. Ang kwentong ito ay hango sa mga artikulong nabasa ng inyong lingkod. Anumang pagkakaiba sa tunay na nangyari ay hindi sinasadya. Ang ama ang tinatawag nating haligi ng tahanan. Siya kasi ang nagsisilbing lakas ng buong pamilya at ang pangunahing responsibilidad ng isang ama ay buhayin at alagaan ang kanyang asawa at mga anak. Subalit may mga pagkakataon na mismong ang padre de pamilya ang siya pang nakagagawa ng hindi maganda sa kanyang pamilya. Tulad na lamang ng kasong matutunghayan natin ngayon, kung saan hindi lamang niya basta sinakta ng kanyang asawa at mga anak, kundi kinitil niya ang buhay ng mga ito. Umpisahan natin ang kwento sa masayang simula ng pamilya Mangalino. Taong 1991 nang magpakasal si Florinda Madriaga kay Cecilio Mangalino, isang ice cream vendor. Nanirahan sila sa Tanza sa Cavite at dito sinimulang magpamilya. Bagamat hindi naging maalwan ang pamumuhay ng mag-asawa, masaya naman daw ang kanilang pagsasama, lalo na nang mabiyayaan sila ng 3 anak na babae. Masipag si Cecilio at tinutulungan pa nga ang kanyang misis na si Florinda sa mga gawaing bahay. Maging ang mga kaanak ni Florinda ay wala namang masabi sa pag-uugali ni Cecilio. Magaling raw itong makisama at walang ipinakitang masama sa kanila. Subalit ang tunay na kulay ni Cecilio ay unting-unting lumutang nang maisilang ni Florinda ang kanilang bunsong anak na noon ay nasa 3 taong gulang pa lamang. Nahilig daw ito sa barkada at lagi itong nakikipag-inuman at umuuwing lasing na lasing, at ito ang lagi nilang pinagtatalunan ng asawang si Florinda. Mapanakit rin daw ito sa tuwing makakargahan ng alak at palaging nanghihingi ng pera kay Florinda. At kung hindi siya makakuha ng pera sa asawa, ay sinasaktan niya ito. Bagamat matagal ng ganito ang sitwasyon ng mag-asawa, walang nakapigil kay Cecilio sa hindi magandang pagtrato nito sa asawang si Florinda hanggang sa dumating na nga ang araw na hinding-hindi malilimutan ng mga kaanak ng pamilya Mangalino. Bandang 9:00 ng gabi noong November 25, 2007, tulad ng nakagawian, umuwi si Cecilio na langung-lango sa alak. Nooy natutulog na ang kanyang mga anak at ang kanyang biyana na si Luz Madriaga, 50 taong gulang, na kasamang naninirahan ng mag-anak sa kanilang tahanan. Nagising ang mga ito sa malakas na sigawang kanilang nadinig. Pagdating kasi ni Cecilio, nagbunganga na si Florinda na nauwi sa mainitang pagtatalo ng mag-asawa. Pero pagkalipas daw ng ilang minuto, muling lumabas si Cecilio na inakala ni Florinda na magpapalipas lamang ng init ng ulo, pero hindi niya inasahan ang mga sumunod na pangyayari. Bandang 10:00 ng gabi, muling bumalik ng bahay ang lasing na si Cecilio at sa pagkakataong ito, hawak na niya ang isang ice pick at isang piko. Walang sabi-sabi ay pinaghahampas niya ng piko ang asawang si Florinda na noon ay 2 buwang buntis. Sa pagkakataong ito ay umawat ang ina ni Florinda na si Luz.
Ngunit ito naman ang pinagbalingan ni Cecilio. Hindi nagpaawat si Cecilio na tila nawala na ng gusto sa kanyang sarili. Maging ang kanyang mga anak ay hindi nakaligtas sa pag-aamok nito. Makakalabas na sana ang kanyang panganay na si Kaiseline na noon ay 12 taong gulang pa lamang. Ngunit mabilis ang kilos ni Cecilio kaya nahaltak siya nito sa buhok at walang awang inatake. Hindi pa nakontento si Cecilio. Pumasok pa siya ng silid at saka tila wala sa sariling pinagbalingan naman ang dalawa pa niyang anak na babae, si Carolina at Krisa May, ang 3 taong gulang nilang bunsong babae. Dahil sa ingay at komosyon, maraming mga kapitbahay ang nakarinig. Ngunit takot silang makialam at walang nagtangkang umawat sa nagwawalang si Cecilio. Pagkatapos niyang paslangin ang kanyang pamilya, dali-dali itong naghugas ng kamay at nagpalit ng damit at saka mabilis na tumakas. Nakasalubong pa nga siya ng kanyang bilas na lalaki at nang tanungin siya nito kung saan siya pupunta sa ganung oras ng gabi, sagot niya ay bibili lang daw siya ng tinapay. Wala itong kamalay-malay na nag-iwan pala si Cecilio ng isang mabigat na krimen sa mismong pamilya nito at noon ay tatakas na pala ang salarin. Agad na nagtungo si Zenaida Herrera, kapatid ni Florinda, sa bahay ng mga mangalino nang matanggap niya ang masamang balita. Subalit hindi siya nakapaghanda sa kanyang nasaksihan. Halos mahimatay siya sa eksenang kanyang dinatnan sa loob ng bahay. Naroon pa nga sa ulo ni Aling Luz, ina ni Florinda at Zenaida, ang pikong ginamit ni Cecilio sa pag-atake sa kanyang biyanan. Agaw buhay naman ang panganay na si Kaiseline at himalang buhay din ang bunsong si Krisa May, ngunit parehong kritikal ang kanilang kalagayan, kaya't isinugod nila ang mga ito sa General Emilio Aguinaldo Hospital sa Tanza. Agad silang kumontak ng mga pulis para imbestigahan ang krimen. Sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, si Cecilio Mangalino, 45 anyos ng taong iyon, ang itinuturong salarin ng mga nakasaksi sa mga pangyayari. Nagugat di umano ang pangyayari dahil sa matinding away mag-asawa. Tulad ng nakagawian ni Cecilio, umuwi raw itong lasing na lasing at tila lango pa sa droga at nanghihingi ng pera sa kanyang asawa. Pero nang wala daw ibigay ang kanyang may bahay, nauwi ito sa matinding pagtatalo kasabay ng pananakit ni Cecilio sa asawang si Florinda at sinasabing ito na nga ang punot dulo kung bakit nagawa ni Cecilio ang pagmasakir sa kanyang pamilya. Subalit isa pang anggulo ang tinitignan ng mga pulis. Ayon kasi sa nakaligtas nitong anak na panganay, laging nagseselos ang kanyang ama sa kapitbahay nilang lalaki. Nagpatulong daw kasi itong makapasok sa pabrikang pinapasukan ni Florinda at nang matanggap nga raw itong lalaki ay lagi na silang nagkakasabay ni Florinda sa pag-uwi. Bagay na hindi nagustuhan ni Cecilio at naging ugat ng kanyang madalas na pagsiselos. Isa rin daw ito sa madalas pagtalunan ng mag-asawa, pero ayon sa mga kaanak ni Florinda, walang basihan ang pagsiselos na ito. Sadyang nagkataon lamang na nagkakasabay sa jeep sina Florinda at lalaking katrabaho dahil iisa lamang ang lugar na kanilang inuuwian. Masipag daw si Florinda sa paghahanap buhay at wala siyang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak, kaya malabo raw ang iniisip ni Cecilio sa asawang si Florinda. Kaya nga hindi sila magkasundo ni Cecilio dahil ito dapat ang nagpupursige sa paghahanap buhay dahil siya ang ama at dapat na mas iniisip ang pagbabanat ng buto kesa mag-inom ng alak at magbisyo. Kaya naman labis na galit ang nadama ng mga kaanak ng pamilya sa suspect na dapat sana'y mangangalaga at magtataguyod sa sarili niyang pamilya, pero sa halip, pinatay niya ang mga ito para lang sa bagay na walang kabuluhan. Samantala, sa patuloy na pagtugis ng mga pulis sa suspect, natunto nila ito sa bahay ng kanyang kamag-anakan sa Tandang Sora, Quezon City, kung saan siya nagtago pagkatapos takasan ang kanyang krimen. Agad silang nakipag-ugnayan sa Quezon City Police Department. Kaya naman mabilis itong naaksyonan. Inaresto si Cecilio ng QCPD at in-turn over nila ito sa mga pulis ng Tanza, Cavite. Ayon sa kanya, hindi raw niya alam ang kanyang ginawa. Mabilis daw ang mga pangyayari
at pakiramdam daw niya ay para lang siyang naghuhukay ng lupa sa paghataw niya ng piko. Kanya raw pinagsisisihan na ang nagawang krimen sa sarili niyang pamilya. Kaugnay nito, kinasuhan siya ng 1 count of murder para sa pagkapatay niya sa kanyang biyanan na si Luz, 2 counts of parricide naman para sa pagkapatay niya sa asawang si Florinda at anak na si Carolina, at 2 counts of frustrated parricide naman para sa tangkang pagpatay sa dalawa pa niyang anak na si Caseline at Crisa May. Nooy nakapiit na siya sa Cavite Provincial Jail sa 13 Martires. Ayon sa kanya, lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang ginawa at humihingi siya ng kapatawaran sa pamilya ni Florinda at sa kanyang mga anak. Nabigla daw siya at nadala ng labis na kalasingan. Pero dahil sa bigat ng kanyang kasalanan, wala nang puwang ang pagpapatawad sa kaanak ni Florinda, maging ng kanyang mga anak. Tanging nais nila na mabulok na lamang ito sa bilangguan para sa ikatatahimik ng kanilang kalooban. Isang patunay ang kasong ito na walang buting naidudulot ang labis na pag-inom ng alak, lalo na ang paggamit ng droga. Hindi lamang ating sarili ang nasisira dahil madalas ang relasyon natin sa ating pamilya ang apektado. At sa kasong ito, hindi lang basta relasyon ang nawala kundi mga buhay ang naging kapalit ng panandaliang kasiyahan. Naway maging aral po ito lalo na sa mga haligi ng tahanan. Mahalin at pakaingatan ang ating pamilya dahil sa huli, sila pa rin ang makakasama at mag-aaruga sa atin. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.